I'm here po to testify the goodness of God po sa buhay ko. Sabi po sa Jeremiah 30:17, "But I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord." So ito pong verse na to reminds me that God cares about our total well-being. Hindi lang po yung ating spiritual, kundi pati na rin po yung ating physical and emotional well-being. He promises to restore our health and heal our wounds. Sobra po ako nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pagsama po niya sa akin sa buong journey po ng aking pong pagpapa-opera. Ilang buwan ko na rin po kasi yung nasasalat kapag naguhugas ako na may parang gaping pong ball na bukol doon po sa aking puwerta. Pero sa takot ko po na magpa-check up, tumagal po siya. Kasi naman po, wala naman po akong pain na nararamdaman. At napapansin ko rin po na bakit po ako palaging may UTI. Yung pala yung po yung sanhi. Kasi hindi po nadidrain ng gusto yung wiwi ko at nagkakaroon po ng bakterya. Dahil po doon, dahil nga po may nakabara doon. So hanggang sa binigyan na po ako ng lakas ng loob ng Panginoon na magpa-check up, at yun nga po, nalaman ko na meron po akong pelvic organ prolapse stage 3. Lumalabas na po yung uterus ko doon po sa aking puwerta. And it also called, sa Tagalog po, buwa. Binigyan ako ng option ng doktora ko na pwede pong lagyan ng pessary o para po siyang silicone donut na nakakahalaga po ng 12,000 para lamang daw po mapigilan yung paglabas. Pero mayroon po siyang maintenance na every 6 months kailangan ko po siyang ibalik doon para po linisin at ibabalik na naman po ulit. At yung pong second option na bigay niya po sa akin is yung vaginal hysterectomy na po, natatanggalin na po siya ng buo. And sabi po ng mga anak ko and even ng asawa ko and even ng mga friends na napag-sharean ko, na ipag-pray ako, mas better na daw po yung huling option na vaginal hysterectomy para daw po maging long-term po yung kagalingan na po. Pero sabi nga po, andun pa rin po kasi yung yung takot na meron ako. And then sabi nga rin po ng asawa ko, naman siya ng health insurance namin na siya ang sasagot ng lahat ng pagbabayaran po doon po sa operation. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon doon sa provision na yon kasi ang iisipin ko na lang po yung pagpapa-opera at pagpapagaling ko. Hindi ko na po iniisip yung kung saan ko pa kukunin yung pambabayad ko po doon sa hospital. Yung mga araw po na yon bago ang aking operasyon, marami po akong iniisip at kinatatakutan. Hindi ko alam kung magiging maayos ba ang lahat. Kasi pinagkakatiwala ko na, kasi pagkakatiwala mo yung sarili mo dun sa doktor, yung kumbaga kung ano man yung nangyayari dun sa operation, isang pagkakamali lang pwedeng maging risyo ng iyong health o ng iyong pong buhay. And saka nga po, ilang beses na rin po kasi akong na-opera, kaya alam ko po kung gaano kasakit at gaano kahirap yung aking mararanasan kapag po nagpa-opera ako. Kaya alam ko po yun yung sakit na pagdaraanan ko. Pero sa buong proseso po, nakita ko yung kabutihan ng Diyos. Siya yung nagbigay sa akin ng lakas, nang mahina ako, at kapayapaan, na nung puno na ng kaba ang isip ko. Marami na akong pinagdaanan at sinamahan niya ako, at hindi niya ako iniwan, na yung paba ako magdududa doon sa kabutihan at pagmamahal niya sa akin. Naging mahaba po yung proseso. It takes a month yung clearance dahil nga po sa UTI, marami pong bakterya ang nakikita at lahat po ay naging resistant na yung antibiotic para sa akin. Dahil po sa dami na nang nainom ko prior po dun sa operation. Kaya sabi po ng doktor, hindi na po siya pwede ng oral antibiotic lang at need na po na ipadaan po sa swero. Kaya napaaga po yung confinement ko. Nung una, nakakaisip na po ako mag-back out. Pero nasubo na po ako sa gastos dahil sa clearance pa lang napakalaki na po. At hindi ko po mapapa-reimpression if hindi ko po itutuloy yung operation. Alam niyo po sa ER pa lang, marami pong nakasabay na batang lalaki na nagpapatuloy, na sumisigaw sa sakit. Talagang nakakita ko po yung takot nila na talagang nasasaktan po sila. Kaya po parang pati ako po din nervous na.
Pero sabi ko nga po, nag-uusap kami nung attending nurse ko, sabi niya, buti nga sila, isang beses lang sila masasaktan. Pero ang kababaihan, monthly po na may period, nakakaranas ng dysmenorrhea, at saka yun nga, yun sa panganganak, maging normal man yan or cesarean, talagang nakakaranas po sila ng talagang sakit. No, kaya po mabuhay ang mga nanay. Tayo po talaga ay kahit na anong sakit kayanin natin para po sa ating mga magiging anak. After operation po, nalaman ko na abdominal hysterectomy ang ginawa at hindi po yung vaginal hysterectomy. Dahil daw po nakadelete na yung uterus ko sa bituka ko. Kaya po naging dalawang operation pa dahil i-repair din po yun para daw po hindi lumabas yung aking pandog and even yung aking pong bituka. Pagkatapos po ng operation, hindi din po naging madali. Ang bawat galaw, yung bawat pag-ubo na napakasakit kapag ka nai-irritate yung lalamunan mo, at bawat kirot na nararamdaman ko, pati na po yung ilang araw na hindi po ako madumi. Lumalaki na po yung tiyan ko. No, sa mga sandali po na yon, napapatanong ako kung kailan nga po ba ako tuluyang gagaling. Pero sa bawat araw po, kahit dahan-dahan, ipinapakita po sa akin ng Diyos na kumikilos siya, na ang bawat maliit na ginhawa, bawat paghilom ng sugat, at bawat bagong lakas ay paalala ng kanyang kabutihan. And maging po yung pagutot mo, ma-appreciate nyo po kasi dahil talaga po napakasakit ng tiyan mo. And then yung pati yung pag-poops, talagang ipagpapasalamat mo sa Panginoon kasi talaga pong nahirapan po ako. Talaga napakabuti po ng Panginoon. Naiintindihan mo po na sa panahon ng kahinaan, mas malinaw mong nararanasan yung presensya ng Diyos. Hindi niya ako iniwan sa operating room, hindi niya ako iniwan sa sakit, at alam ko hindi niya ako iiwan habang ako'y nagpapagaling. While healing may take time, we can trust God works through every situation, even using best care, yung ating pong pagpapahinga and people around us. And our role lang po is to trust Him and take good care of the body He was given us. Ang operasyon ko po ay naging patunay na ang Diyos ay tapat. Hindi man madali ang dinaanan ko, nakita ko na mabuti ang Diyos. Sa bawat hakbang ng aking pagpapagaling, siya ang aking manggagamot. Siya ang aking lakas at siya ang aking pag-asa. Nagpapasalamat ako sa aking mga anak na nagsalitan po sa pag-aalaga sa akin sa ospital. And then, pati na po yung asawa ko na lagi nakamonitor po sa akin. Doon po sa mga tao na pinag-pray po ako, sa mga tao na nag-message and dumalaw po sa akin. I really appreciate po yung presence ninyo. At sa Diyos po na ko tinataas ang lahat ng ito, ang patuloy na kagalingan, at ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay sa Kanya lamang po.